Master Jet, okay lang po ba na patuloy ang deduction ko kahit nagsara na yung bank? No, isa po itong tanong na ating natanggap galing po sa isang kawani ng DepEd. No, may tungkol po ito sa utang na nag-deduct sa kanyang sahod at patuloy pa rin yung deduction kahit yung bangko umano ay nagsara na. So, sa issue po na tulad nito ay atin pong balikan ang nilalaman ng terms and conditions or agreement ng DepEd at ng mga government mga private lending institutions na siya pong accredited na mag-deduct mula po sa sahod ng mga DepEd personnel. Meron po kasing provision doon sa kanilang agreement na kung saan sinasabi po kung ano yung mangyayari if ever na under liquidation ang isa pong lending institution na accredited ng Department of Education. So kapag nagsara, nag-declare ng bankruptcy, ay itong institution na ito ay dumadaan po sa pag-liquidate kung saan ay kinukulikta yung mga may utang sa kanila at binabayaran yung kanilang mga depositors. Ayon po sa terms and conditions ng DepEd at ng mga private lending institutions, in case the lender is put under receivership or liquidation, the DepEd shall continue the payroll deduction from the monthly salary of the borrower until full payment and the corresponding remittance to the appropriate government regulatory agency, PDIC kung bangko, sa CDA kung co-op yung nagsara, at kung tungkol naman sa mga insurance, yung nagsara na institution ay sa Insurance Commission i-remit ng DepEd yung nadididak mula sa sahod ng kanyang mga empleyado. So ito kasing tatlong government agencies na ito, sila po yung namamahala para doon sa pag-process ng liquidation ng isa pong institusyon na nag-declare ng bankruptcy or nagsara na po. Pero mayroon pong dagdag sa condition na ito. However, the DepEd shall automatically stop the deductions of loan amortization in case of written request from the borrower. So kahit po provided na ipagpatuloy ng DepEd yung pagdeduct kahit nagsara na yung isang bangko, no, at ireremit lamang ito sa government agency na namamahala, ang mga borrowers ng nasabing bangko ay mayroong option na hilingin sa DepEd na ipahinto yung deduction. So kung kayo po ay borrower ng isa pong bangko na nagsara, ay pwede po kayong mag-request na ipahinto yung deduction sa inyo pong sahod para pambayad sa utang doon sa bangko na sirado na. So kapag nangyayari po yun, ay gagawin po ng DepEd yung kanya pong part, no? So tatanggalin yung deduction, i-delete. So kayo na po yung bahala if ever mayroon pong process yung mga nabanggit na government agencies para kukolektahin po galing sa inyo. So yun po yung sinasabi sa DepEd Order Number 20 Series of 2021, yun pong agreement ng DepEd at ng mga private lending institution. Again, hindi lamang po ito applicable para sa mga bangko, kundi maging sa mga co-ops din at mga insurance companies na siya pong accredited ng DepEd at nagdididak mula sa sahod ng mga DepEd personnel. No, ito po yung gagawin ng ahensya para po sa proseso ng payment ng atin pong loan doon sa nagsara ng mga bangko.